Nasa kabilang linya na natin si Arya Lea at ang balita niya ay tungkol sa isang OFW na taga Kabaruan ay taga Curva, Science City of Muñoz, na isa rin pong distressed OFW sa Riyadh, Saudi Arabia. Aba, nagpapasok lolo sa radyo nating Gimba. Oh, pero nakauwi na. Nagpasak lolo, no? Nakauwi na dito sa Pilipinas. Alamin natin ang detalye kay Arya Lea. Pasok! Ayan, magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa radyo natin Gimba. At lalong-lalo na po sa mga nakabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Nasa Pilipinas na ang distressed OFW na kasambahay sa Riyadh, Saudi Arabia na si Jasmine Abuan Matias, ang 30 anyos na residente ng Purok 4, Barangay Curva, Muñoz, Nueva Ecija. Oktubre 8, taong kasalukuyan nang matanggap natin ang kanyang mensahe para matulungan siya sa kanyang dinaranas sa kanyang among Arabo sa Riyadh, Saudi Arabia. Dumanas ng sobrang trabaho, contract substitution, contract reprocessing, illegal na paglipat sa ibang employer, mga krimen na laban sa chastity molestation, harassment, act of lascivious, ginugutom, at hindi pinapasahod at iba pang bagay na labag sa pinirmang kontrata nang mapaalis ito ng kanyang local agency na Human Link International Manpower Agency sa Metro Manila. Ibinalik ito sa kanyang foreign recruitment agency na Al-Alyat Recruiting Office, Riyadh, Saudi Arabia. At dito na nagkaroon ng pagkakataon si Jasmine Abuan Matias na magpadala sa atin ng mensahe para masakluluhan siya sa kanyang kalagayan. Kaagad namang tumugon ang quick response team na binubuo ng ating istasyon at para sa mga kababayan nating hindi pinalad mga ibang bansa at dumaranas ng pang-aabuso. Sa pakikipagtulungan at komunikasyon natin sa kanya at ng QRT, mabilis na naiproseso ang hiling ni Jasmine para sa kanyang repatriation. Kaagad ding tumugon ang Overseas Workers Welfare Administration at ang Office of Migrant Workers nang maibalita natin ito sa ere. At ayon kay Jasmine, nagpadala kaagad ang mga ahensya ng minsay sa kanya at pinuntahan sila ng personal sa kanilang accommodation kung saan sila inilagak para makita ang kanilang kalagayan. Oktubre 28, taong kasalukuyan nang maibigay ang endorsement kay Jasmine, kasabay ng kanyang plane ticket na Oman Air pauwi ng Pilipinas na sinagot umano ng kanyang ahensya dito sa Pilipinas. Si Jasmine Abuan Matias ay dumating sa Pilipinas Oktubre 28 at kasalukuyang nasa kanila ng tahanan sa Purok 4, Barangay Curva, Muñoz, Nueva Ecija. At nang makapanayam natin kahapon, Nobyembre 3, personal na nagpasalamat sa radyo natin Gimba at sa bumubuo ng quick response team si Jasmine at ang kanyang asawa na si Marlon dahil nakauwi na ng ligtas sa kanilang tahanan. Ngunit nang matanong natin ang mga ito kung babalik pa ba siya sa ibang bansa para magtrabaho, ayon kay Jasmine, hindi na siya babalik at dito na lang sa Pilipinas magtatrabaho. Kahit magtanim na lang ng mga gulay ay kakayanin niya. Huwag na lang maulit-ulit ang kanyang naging karanasan sa ibang bansa, katulad ng sinapit niya. Sa mga oras na ito, kasamang si Jasmine ay nasa POAA, Region 3, Pampanga. Dala-dala ang endorsement letter para makahingi ng tulong pinansyal o tulong pangkabuhayan sa ating pamahalaan para sa mga distress OFW na tulad niya. So pansamantala, Arya Lea para sa Balitang Lokal ng radyo natin Gimba 105.3 FM, tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Arya Lea. Pakinggan nga natin yung pahayag ni Jasmine. Si Jasmine ay kailan nga umalis ng Pilipinas? August 23. Hindi na isang taon pa lang first time niya doon. No. August 23 ba? Hindi, parang isang buwan lang siya kasamang G pala. No, it's not August 23 pala. September. O, 2024. So, first time niya na pumunta ng Saudi. Yes po, Tapos, ganun ang nangyari sa kanya. Sige nga, ito, pakinggan natin. So, Ma'am Jasmine, ano po yung sabi ng foreign agency nyo doon sa Saudi nung pagkatapos nyong
dumulog sa radyo natin Gimba at mai-publish namin, maisa publiko yung inyong kaso? Dati ma'am, sa pinagbentahan po sa amin, nalaman po nila na dinulog po namin to sa OWA. Nung nalaman po nila na dinulog namin yung kaso namin sa OWA, binalik po agad kami sa sa talagang agency po talaga namin. Doon po talaga nung time po na yun, talagang binalik na po agad kami doon sa agency namin. Doon na lang po kami naghintay ng process kung paano po, kung ma-repatriate po kami o kung mag-i-stay pa po. Ilang buwan po ba kayo, Ma'am Jasmine, na nag-stay sa agency nyo? Ma'am, 1 month. 1 month. Po, 1 month and 2 days. Pagkatapos po, si employer nyo po, ibinigay po ba sa inyo yung sahod nyo? Yes ma'am, nung naman po nung hinatid po ako sa agency po noon, nung nagpahatid po ako, binigay po doon sa mismong agency ko po, yung sahod ko po ng 1 buwan. So, sino po, Ma'am Jasmine, sumagot ng plane ticket nyo pa uwi? Ang alam po namin ma'am, agency din po ma'am, kasi sila po yung nagkikipag-coordinate sa Polo to agency po namin sa Pilipinas. Sila po yung sumagot ma'am. Opo. So, ano pong sabi ng agency nyo, si Upright, dito sa Pilipinas? Yun nga po ma'am. Kasi kung magkakaso pa po ako dun sa amo ko, matagal na proseso pa daw po yun at saka madami pa po daw proseso. Kaya hiniling ko na lang po na kahit hindi na po ako magkaso, pauwi na lang po ako ma'am. Kaya yung employer ko po, nag-issue na lang po siya ng exit visa po ma'am. Pero pag uwi mo po ba, Ma'am Jasmine, yung ilang buwan na hindi ka sumahod, na ibigay ba lahat? Hindi po ma'am. Hindi na po namin ninabol ma'am kasi wala naman na po kaming trabaho noon. Nag-stay lang naman po kami ng accommodation. Kaya sabi ko kahit na hindi na po ibigay, basta makauwi lang po ako ng maaga. Pero binigyan ka ng pamasahe ni OWA, Yes ma'am. pauwi dito sa Gimba. In-assist po ako ni OWA nung paglapag ko po ng eroplano. May nag-assist na po sa amin na taga-OWA na sila na po yung kumuha pa sa amin, tapos dinala po kami ng office. Tapos binigyan na din po kami ng pamasahe pa uwi. So maliban ba, Ma'am Jasmine, sa kaso mo, may nakwento ka sa akin dati na hindi lang ikaw ang nagkaroon ng kaso, ilan pang mga Pilipina ang... Ayun, oo. So, ano ba tawag ko dito? So, Leia, si Jasmine ay may pamilya, ano? Opo, 5 anak kasamang G. Oo, kasi makikita mo natin doon sa description nung tinitira niya, talagang mukhang mahirap lang din, no? O, yun Opo, yung opo. talagang ginagawa ng mga pamilyang nang mahihirap, makapunta talaga sa ibang bansa para makapagtrabaho. Nabanggit niya na yung ibinenta siya, paano daw yung proseso ng pagbebenta sa kanya sa ibang amo at bakit siya napunta siya sa ibang amo? Pinatungan daw kasamang G, kasi halimbawa, ganito kasi yan, pag halimbawa isinauli ka, and then yung ibinayad sa'yo, yung talagang bayad na ibinayad Hindi, bakit ka muna yung- isinauli? Di ba, nasa talagang amo ka? O yung kumuha Opo, sa'yo, kung yung yeah. kumuha sa'yo, o ngayon, bakit nga siya po, mapupunta sa ibang, bakit siya ibebenta? Ibinenta siya ng agency sa ibang amo. Pag sinabi kasing ibinenta kasamang G, illegal yon, ipinasa siya sa ibang amo, and then yung original price niya na 50,000 pesos na pinag-process para sa kanya, pinatungan ng agency. Ang patong daw ay mahigit 20,000 reals. Mhm. Bakit siya umalis sa unang So, amo? Anong dahilan? Yung unang amo kasi kasamang G ay talagang minolestya siya. Minulis siya. Yes, minolestya siya, ginugutom, overwork, ganon-ganon lahat-lahat. Mhm. Maraming Ngayon, nung illegal na naibenta ginawa. naman siya, edi bumalik siya doon sa di ba? Sa agency niya. Opo. Ang ginawa naman ng Opo. agency, inihanap siya ng ibang trabaho. Opo. Inihanap ng ibang trabaho, syempre, ibang amo naman. Opo. So, bago mapunta Ganon doon din. sa bagong amo, ibinebenta ng ahensya kamo, ganun ba? Opo, ibinebenta sila. Bakit ibinebenta? Kasi nga kasamang G para mabawi yung ginastos. Parang palit employer, papatungan nila yung ginastos na original price, papatungan nila tapay, ganon ang... Kasi, naningil yung unang amo, ganun ba? Naningil yung binawi ng... Opo, yun. Kaya nga, linawin natin kasi parang magulo yung
yung paraan ng ating ano. Umalis sa amo pero hindi pa niya natatapos yung kontrata. Kapag hindi natapos yung kontrata, halimbawa, ilang buwan lang siya sa unang amo. Ilang buwan lang siya sa Isang buwan. isang buwan. So, sabihin, Isang buwan. yung amo na yon na nang molestya sa kanya, babawiin niya yung ginastos niya. Ganun ba? Opo, ganun ang Oo. nangyari, yes. Binabawi. Binabawi. Tapos, ngayon naman, Papalitan ng, ibabalik sa ahensya para, ang gawin naman ng ahensya, mapalitan ng panibago, oo. oo. Kanino kinukuha ng amo yung binabawi niyang pera? Sa ahensya? Sa agency, sa ahensya po yun, sa ahensya. Kaya nga si Yasmin, ayaw siyang bigyan ng exit visa dahil ayaw daw ibalik ni Human Link saka nito ni Alalyat yung ginastos ng unang employer. So ang naging kondisyon, papalitan ng isang katulong, papalitan. So pinalitan ng panibago ng ibang katulong yung unang amo. Opo, kaya nabigyan siya ng exit visa. Okay. O yun sana yung magandang na ibabahagi natin o nakukuha nating impormasyon doon sa ano para Opo. makita natin yung system. Paano sila sinasamantala at paano sila ibinebenta na parang produkto na buy and sell. Ganun ang nangyayari, ano? O, di ba? Opo, kasamang G. Yes, Samantalang, kasi ako... samantalang dapat panagutan nung amo yung pangmumulestya sa kanya. At yung dapat nga yung magkakaso agency siya eh. at saka yung OWA, sila ang maghahabol doon sa ganung kaso. Opo, dapat. So, grabe. Pero ang paliwanag ni Jasmine, kasamang G, kaya daw na-alarma itong Alalyat dahil na-i-airy nga natin yung foreign agency niya. Na-i-airy natin, na-ibalita. Ngayon, ito daw si Alalyat, ang ginawa, umuwi ng Pilipinas, pumunta sa agency ni Jasmine, yung Human Link. Kasi nung makausap natin ang agency dito sa Metro Manila, ang sabi ng agency, sabi ni Mr. Baltasar, tumakas ang pinaka-manager ng Alalyat. Iniwanan sila, pinagtaguan sila dahil yung iniwan nilang opisina sa Maynila, hindi na binayaran lahat-lahat. So ang sumagot, si Human Link. Ngayon nung ma-airy natin, na-i-airy, na i-publish lahat-lahat, doon siya na-alarma dahil sumulat na rin yung quick response team sa Polo OWA, kaya natimrihan sila. Ang ginawa nito ni Alalyat, umuwi ng Pilipinas, kinausap si agency. Ang sabi naman nito ni agency, kailangan ayusin nyo, ayaw naming masira dahil maire-report kami sa Department of Migrant Workers. Ngayon, ang kwento ni Jasmine, hindi lang daw yun, pinuntahan daw siya ng staff ni Rafi Tulfo, in-interview daw sila, 10 sila na tutulungan ni Rafi Tulfo, ngayon 5 lang yata yung natulungan, kaya yung 5 naiwan. So, ibig sabihin, yung agency sa Saudi, saka itong nasa Metro Manila, after na ma-airy natin, inayos nila agad ang proseso. Pero ang naayos lang naman yung pag-uwi. Kaya lang Pero yung agency, kumbaga, kumukubra sila. So, ganun pa rin. Kaya ayaw nilang diretsong makauwi. Kasi nga, kailangan nilang mabawi yung gastos nila. Yung gastos nila dun sa pagkuha ng OFW. Sige. So, grabe grabe yung dinadanas ng mga OFW natin, ng mga taga Nueva Ecija. Parang kapit sila sa patalim Kaya sila umaalis Tapos, ganyan yung mangyayari. Sige, okay. Maraming salamat, Arya Lea.